Bago ko simulan ang masalimuot na pinagdadaanan ko sa buhay, ay gusto ko munang magbigay ng babala sa mga listeners. Ang kwento ko ay may tema na maselan at maaaring makapag-trigger sa mga tao na may kagaya ng aking pinagdadaanan. Itago niyo ako sa pangalan na Gloria. Sa ngayon ay meron na akong 2 anak na parehas na babae at nasa college na sila. Ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa pero sa susunod na taon ay uuwi na siya at mag-i-stay na dito sa Pilipinas for good. Para magkasama-sama na rin kami at mabuo na ulit ang aming pamilya. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa isang probinsya na hindi ko nababanggitin kung saan. 4 kaming magkakapatid at ako ang nag-iisang babae. Pangalawa ako sa panganay, ang nanay ko ay nagtatrabaho sa palengke bilang tindera sa isang pwesto ng isda. Habang ang tatay ko ay isang jeepney driver pero hindi namin sarili ang jeep na pinapasada niya. Kahit paano ay nakakaraos kami sa buhay. Kahit may mga araw na kinakapos kami. Ang aming bahay noon ay gawa sa hollow blocks at ang bubong ay yero. Meron yung isang kwarto kung saan ay doon kami tutulog lahat. Kung minsan ay sa may sala ako natutulog kasi gusto ko talaga na magkaroon ng sariling kwarto. Naglalatag ako roon ng karton at banig. Okay na ako sa ganon, Papa Dudut. Noong bata pa ako ay marami akong kalaro at kaibigan sa school man yan o sa mismong barangay namin. Kapag wala akong pasok sa school ay palagi ako nakikipaglaro sa labas kasama ang mga batang kagaya ko. Lumaki rin ako na close sa tatay ko at dahil siguro yon sa nag-iisa akong babae sa mga anak niya. Ako ang palaging kasama ni tatay kapag maliligo kami sa dagat na malapit sa aming lugar. Naalala ko na siya ang nagturo sa akin na lumangoy. Ang sabi ni tatay ay isa yon sa skills na dapat kong matutunan. Kasi pwede kong magamit yon pagdating ng panahon. Very protective ang tatay ko pagdating sa akin lalo na noong tumungtong ako ng high school. Siya ang nagpaalala sa akin na huwag akong basta-basta magtitiwala sa mga lalaki na manliligaw sa akin. Dalagita na raw kasi ako at may mga lalaki nang magpapapansin sa akin. At dapat kapag may nanligaw sa akin ay ipapakilala ko muna sa kanila ni nanay. Ang tingin ko kay tatay dati ay superhero ko kasi nandun siya palagi para protektahan ako. Naramdaman ko rin na ako ang paborito ng tatay ko sa lahat ng mga anak niya, Papa Dudut. Kapag umuwi siya sa gabi after ng biyahe niya ay may mga barya siya na mas malaki ang ibinibigay niya sa akin kumpara sa iba kong kapatid. Madalas nga ay nagreklamo ang iba kong kapatid kasi palagi na lang mas malaki ang perang ibinibigay ni tatay sa akin. Ang sinasabi ni tatay ay ako raw ang prinsesa nila kaya dapat ay mas malaki talaga ang palaging ibinibigay sa akin. Nang may nanligaw sa akin noong first year high school ako ay sinabi ko na dapat ay sa bahay niya ako liligawan. Ginawa niya pero sinindak lang siya ni tatay kaya natakot na siya. At hindi na niya tinuloy ang panliligaw sa akin. Nalungkot ako kasi may gusto ko sa manliligaw ko na yon. Nagtampo ako noon kay tatay at sinabi ko na bakit naman niya sinindak yung manliligaw ko. Aniya'y hindi raw karapat-dapat sa akin ng ganong klase ng lalaki kung sa kanya pa lang ay takot na ito. Simula noon ay pinagbawalan na ako ni tatay na magpaligaw sa kahit na sinong lalaki. Sa pag-aaral daw muna ako mag-focus at magiging panggulo lang daw sa akin ang mga lalaki. Wala na akong nagawa kasi pati si nanay ay sumang-ayon na rin sa sinasabi ng tatay ko. Tinanggap ko na lamang kasi alam ko na ayaw lamang nila na mapabayaan ko ang aking pag-aaral, Papa Dudut. Nagbunga naman ang pag-focus ko sa aking pag-aaral kasi nang matapos ko ang first year high school ay second honor ako. Tuwang-tuwa sina nanay at tatay sa akin at sana raw ay ako na ang mag-first honor kapag nag-second year high school na ako. Para malaki ang chance na maging valedictorian kapag natapos ako ng aking high school.
Ang alam daw kasi nila ay merong makukuhang full scholarship sa college kapag graduate ng valedictorian. Wala akong nasa isip ng panahon na yon kundi ang mapasaya ang mga magulang ko, lalo na si tatay. Gusto ko na maging proud sila sa akin, Papa Dudut. Gusto kong makuha ang sinasabi nilang full scholarship kasi malaki ang maitutulong noon sa amin, lalo na sa gastusin ko sa college. Kahit nalagitan na ako noon ay hindi pa rin ako tumitigil sa paglalaro ng mga pambatang laro sa kalye. Na-enjoy ko pa rin ang mga ganong bagay. Minsan ay sinasabi ni nanay sa akin na hindi na ako dapat nakikipaglaro kasi dalaga na raw ako. Pero hindi ko siya pinapakinggan kasi masaya pa rin ako na naglalaro ako, Papa Dudut. Isang umaga nakikipaglaro ako noon ng piko sa may tapat ng aming bahay. Si tatay naman ay nasa bahay kasi wala siyang biyahe. Habang masaya ako nakikipaglaro ay tinawag ako ng tatay ko. Pinapasok niya ako sa bahay. Gloria, hindi ba ang sinabi ng nanay mo na bawal ka nang maglaro kasi dalaga ka na? Bakit nakikipaglaro ka pa rin? Ang sabi ni tatay sa akin. Hindi pa naman ako dalaga, tatay. Bata pa rin ako. Kapag college na ako, promise, hindi na ako makikipaglaro sa labas. Turan ko. Anong hindi na dalaga? Kita mo nga at ikaw ang pinakamalaki sa mga kalaro mo. Saka tingnan mo ang sarili mo. Pawis na pawis ka at amoy araw ka na. Maligo ka na at kapag naabutan ka ng nanay mo na ganyan, ay magagalit yun sa'yo. Ang wika pa ni tatay. Nakiusap pa ako na baka pwedeng kahit tapusin ko na lang ang paglalaro ng piko bago ako maligo, pero hindi pumayag si tatay. Isusumbong niya raw talaga ako kay nanay kapag hindi ako sumunod sa kanya. Sumunod din ako kay tatay sa huli at nagpunta na ako sa banyo namin na nasa gilid ng aming bahay. Ang dingding ng banyo namin ay gawa lamang sa pawid, tapos ay wala itong bubong. Habang naliligo ako ay may naririnig akong kaluskos sa may labas ng banyo at napatingin ako sa isang parte ng dingding. May nakita akong matang nakasilip sa mata ng Space at nawala agad yung mata na parang nalaman niya na nakita ko siya. Sumigaw ako ng sumigaw at tinawag ko si tatay at sinabi ko sa kanya na merong naninilip sa akin. Galit na galit si tatay sa mga nalaman niya. Pagdating ni nanay ay sinabi ni tatay kay nanay ang nangyari sa akin. Yun nga lang ay wala kaming maituro na pwedeng manilip sa amin. Mahirap din kasing magbintang lalo na at hindi ko nakita kung sino yung nanilip sa akin habang naliligo ako. Simula nang mangyari yon, kapag maliligo ako ay palaging may nakabantay sa labas ng banyo para hindi na maulit ang mga nangyari. Madalas ay si tatay ang nagbabantay sa akin kapag naliligo ako, Papa Dudut. Naging kampante na ako kasi meron nang nagbabantay sa akin. Yun nga lang, kapag si tatay ang nagbabantay sa akin sa paliligo ay nasa kanya ang tuwalya at kapag tapos na ako ay kailangan ko pang buksan ang pinto ng banyo para kunin ang tuwalya sa kanya. Nagtatago ako sa likod ng pintuan para hindi niya makita ang aking katawan. Wala namang mali siya yun sa akin kasi tatay ko siya, Papa Dudut. Hindi ko po yun binigyan ng ibang kahulugan. Hanggang sa paunti-unti ay may mga bagay nang ginagawa si tatay sa akin na alam kong hindi tama. Isang gabi tulog na kaming lahat ay nagising ako kasi tumabi si tatay sa akin. Sa sala ko noon natutulog, ang sabi ni tatay ay naiinitan siya sa kwarto. Kaya doon na lamang siya sa tabi ko. Pumayag ako at nang tumabi siya, nang higa sa akin ay nakatulog na ako kaagad. Nang maalimpungatan ako ay nakahawak ang isang kamay ni tatay sa dibdib ko. Narinig ko ang paghilik niya kaya inisip ko na hindi niya yon sinasadya, kaya inalis ko ang kamay niya sa aking dibdib. Tumalikod ako ng higa kay tatay at makalipas nga ang ilang minuto ay gising pa rin ako at muling humawak ang isang kamay ni tatay sa dibdib ko. Nararamdaman ko na hinihimas niya yon. Hindi na ako nakagalaw, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay gising si tatay at alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi ko lang alam kung bakit niya yon ginagawa sa akin na anak niya. Nang magising si tatay kinabukasan ay sinabi niya na ang sarap daw palang matulog doon at mukhang doon na siya palaging matutulog sa sala kasama ko. Inisip ko na lamang na baka hindi talaga aware ang tatay ko sa ginagawa niya, kaya nang sumunod na gabi hinayaan ko lamang si tatay na matulog sa sala katabi ko. Naulit na naman ang pangahawak niya sa dibdib ko.
At doon ko na nga na-realize na alam ni tatay ang ginagawa niya. Nagkaroon ako ng takot sa kanya simula ng araw na yon, Papa Dudut. Kung dati close kami, nagsimula na akong umiwas sa kanya. Hindi na rin ako natutulog sa sala at doon na ako sa kwarto. Palagi akong tumatabi sa nanay ko at talagang umiiwas ako sa tatay ko. Kasi ayoko nang maulit yung panghihipo niya sa akin. Hanggang sa mas tumindi na ang pang-aabuso ni tatay sa akin. Isang hapon ay naglalaro ako noon sa labas. Pumasok ako sandali sa bahay namin para uminom ng tubig. Natakot ako nang malaman kong si tatay lamang ang naroon at umiinom siyang mag-isa. Nang makita ko ni tatay ay pinalapit niya ako. Sa takot ko na baka kung ano ang gawin niya ay lumapit ako. Inaplos niya ang mukha ko at sinabi niya na ang ganda-ganda raw na nag-iisa niyang anak na babae. Kaswa lang siyang nag-request na halikan ko siya pero tumanggi ako. Biglang nagbago ang mood ng tatay ko sa isang iglap. Kinuha niya ang kutsilyo at sinabi niya na kapag hindi ako sumunod sa gusto niya ay papatayin niya ako. Idadamay niya rin daw si nanay at hinila niya ako sa kwarto at doon ay ginawa niya ako ng kahalayan, Papa Dudut. Sa totoo lang, masakit para sa akin na ikwento ang pangyayaring ito sa aking buhay. Pero kailangan kong magsalita kahit pa hindi ko sinabi ang aking totoong pagkatao. Para na rin makapagbigay ng awareness sa iba at masabi na ang ganitong pangyayari nangyayari talaga sa ating paligid, Papa Dudut. Doon na rin nagsimula ang ilang beses na pambababoy ni tatay sa akin sa kabila ng katotohanan na sarili niya akong laman at dugo. Palagi akong tinatakot ni tatay na kapag nagsumbong ako sa kahit na sino ay papatayin niya ako at sinanay. Kaya kung gusto ko pa raw mabuhay ay sumunod lamang ako sa mga gusto niya. Hindi ko akalain na magagawa yun ng tatay ko sa akin. Kahit sa panaginip ay hindi ko yon naisip dahil lumaki ako na close sa kanya. Wala akong kalam-alam na meron pala siyang pagnanasa sa akin. Unti-unti na rin akong nagbago dahil sa takot na palagi kong nararamdaman. Nawalan ako ng ganang makipaglaro at pati pag-aaral ko ay affected na. Naging mabilis ang pagbaba ng mga grades ko na ikinabahala ng teacher ko. Kaya pinatawag niya ang nanay ko sa school para kausapin. Tinanong ng teacher ko si nanay kung meron ba akong problema sa bahay at ang sagot niya ay wala sa pagkakaalam niya. Pero napapansin daw ni nanay na parang naging tahimik ako at hindi na masyadong nakikipaglaro na ginagawa ko naman dati. Pag-uwi sa bahay ay kinausap ako ni nanay at tinanong niya ako kung meron ba akong problema. Ang sabi ko ay wala. Sumingit si tatay sa usapan at ang sabi niya ay ganun daw talaga kapag nagdadalaga na ang isang babae. May mga nagbabago raw at normal lamang daw yon. Nagpatuloy ang hindi magandang ginagawa ng tatay ko sa akin. Hindi na lamang takot ang nararamdaman ko sa kanya kundi nagkaroon na rin ng galit, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na magagawa niya yon sa akin. In the first place, siya dapat ang nagpoprotekta sa akin. Pero siya pang gumagawa ng masama sa akin. Doon ko na rin nalaman na siya pala yung namboboso sa akin kapag naliligo ako sa banyo. Nahuli ko kasi siya ng ilang beses at kahit alam niyang nakikita ko na naninilip siya ay tuloy lamang siya sa paninilip, Papa Dudut. Wala akong pinagsabihan sa ginagawa ni tatay sa akin sa takot ko sa kanya. Oo, madaling sabihin na bakit ako matatakot at dapat ay magsumbong ako. Pero kapag ikaw ay nasa mismong ganong sitwasyon ay hindi mo yon magagawa. Lalo na at bata pa ako ng time na yon at hindi ko alam kung meron bang maniniwala sa akin. Higit sa lahat ay natatakot ako na baka totohanin ni tatay ang banta niya na kapag nagsalita ako ay papatayin niya ako at sinanay. Matagal akong nagdusa sa kamay ng sarili kong ama, Papa Dudut. Tahimik akong umiiyak. Mag-isa kong dinalang lahat ng yon ng ilang taon. Noong nag-graduate ako ng high school ay hindi ako nakasama sa may mga honors. Hindi ko kasi kayang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ko dahil sa masamang nangyayari sa akin. Na-disappoint si nanay sa akin at ganon din si tatay.
Gusto kong sabihin sa tatay ko na siya ang dahilan kung bakit hindi ako nakasama sa may mga honor. Naging alanganin ang pag-aaral ko ng college, Papa Dudut. Yun ay dahil sa kapos kami sa pera ng panahon na yon. Mabuti na lamang at nag-offer ang isa kong tita na kapatid ni nanay na pag-aralin ako. Inaanak niya kasi ako at yun na raw ang tulong niya sa family namin. Kapag daw nakatapos ako, ay saka ako tumulong sa amin. Kahit yun na lamang daw ang kapalit ng pagtulong niya sa akin. Blessing in disguise ang nangyaring yon kasi malalayo na ako sa tatay ko na matagal ko nang gustong mangyari. Sa wakas ay hindi na ako magagawa ng masama ng tatay ko kasi wala na ako sa bahay namin. Malayo na ako sa kanya, Papa Dudut. Kailangan ko kasing tumira sa bahay ng tita ko na nasa Maynila. Nang umalis ako sa amin ay nakahinga na ako ng maluwag. Napakasaya ko ng araw na yon. Feeling ko ay isa akong ibon na nakawala sa kanyang hawla. Ganon ang pakiramdam, Papa Dudut. Ipinangako ko rin sa sarili ko na hindi na mauulit ang ginagawa ng tatay ko sa akin. Kahit sinong lalaki wala nang makakapangbaboy sa akin. Naging maganda at maayos naman ang buhay ko sa bahay ng tita ko at sa pamilya niya. Naging kasundo ko ang 2 babae na anak niya na pinsan ko. Nung una ay medyo natatakot ako sa asawa ni tita dahil sa trauma na iniwan ng tatay ko. Pero nang tumagal ay naging palagay na rin ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Pero kahit pala malayo na ako sa tatay ko, ay hindi na niya magagawa ang masamang ginagawa niya sa akin dati, hindi pa rin ako naging masaya. Hindi pa rin ako tinatantana ng bangungot ng naranasan ko, Papa Dudut. May ilang beses na napapanaginipan ko ang ginagawa ng tatay ko sa akin noon. Minsan ay napapatulala na lamang ako at napapaiyak. Nagkaroon din ako ng trust issue sa mga lalaki. Iwas na iwas ako sa kanila. Para kahit paano ay mawala ang atensyon ko sa bagay na yon ay nakipagkaibigan ako pero hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko bibiguin si tita at ayaw kong masayang ang perang pinagpaaral niya sa akin, Papa Dudut. Nang makatapos ako ng college ay naghanap kagad ako ng trabaho. Kina tita pa rin ako nakatira ng time na yon. Napakabait ni tita kasi kahit na gusto kong magbigay sa kanya ng pera ay tumatanggi siya. Mas mabuti pa raw na idagdag ko na lamang yon sa perang ipinapadala ko sa pamilya ko na nasa probinsya. Makalipas ng ilang taon ay nag-decide ako na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ako nagkamali sa desisyon kong yon kasi mas naging malaki ang kita ko. Mas naging malayo rin ako sa tatay ko. Natuto na rin ako magtiwala ulit sa lalaki dahil doon ko nakilala ang aking first boyfriend na si Owen. Pinatunayan sa akin ni Owen na hindi lahat ng lalaki ay masama at mapagsamantala. Sinabi ko rin sa kanya ang pinagdadaanan ko sa tatay ko at buong puso niyang tinanggap ang masalimuot kong nakaraan, Papa Dudut. Mas naging maganda ang buhay ko habang nasa ibang bansa ako. Mas nakatulong ako sa aking pamilya. Pero dahil sa hindi pa rin nawawala ang galit ko sa tatay ko, ay hindi ko na siya kinausap pa. Kapag tumatawag ako sa pamilya ko ay sinanay at mga kapatid ko lamang ang kinakausap ko, Papa Dudut. Isang araw ay tumawag si nanay sa akin. Sinabi niya na nasa ospital ang tatay ko dahil na stroke. Humingi siya sa akin ng pera para kay tatay. Sige po, magpapadala po ako mamaya, ang turan ko. Anak, baka gusto mong kausapin ang tatay mo. Simula kasi nang umalis ka rito sa bahay ay hindi mo na siya kinausap. Nagtatampo na yun sa'yo, panigurado, ang sabi ni nanay. Wala naman po kung dapat na sabihin sa kanya. Ang mahalaga ay nakakapagpadala ako ng pera sa inyo. Hindi ako nagkukulang pagdating sa pagtulong sa pamilya natin. Malamig kong wika. Alam ko naman yun pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay perang kailangan ng tatay mo. Kailangan niya rin ng atensyon mo, anak. Nagtataka nga ako kung bakit bigla ka naging ganyan sa kanya. May pinag-awayan ba kayo na hindi ko alam? Turan ni nanay. Nay, huwag na po tayong magdramahan. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Saka na tayo mag-usap basta mamaya ay magpapadala ako. Pag-iwas ko. Aaminin ko na kahit may ginawang masama ang tatay ko sa akin ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kahit paano nang malamang ko na nasa ospital siya, Papa Dudut,
Kahit papaano ay meron pa rin akong pagmamahal sa kanya bilang siya ang tatay ko. Iyon nga lang ay hindi pa rin siya kayang patawarin ng puso ko at hindi ko alam kung magagawa ko pa yon na magpatawad. Nang makaipon kami ni Owen ay umuwi na kami ng Pilipinas at nagpakasal. Noong ko lang ulit nakita ang tatay ko at siya pa ang naghatid sa akin sa altar. Nanginginig ako kasi nakahawak siya sa akin. Bumalik lahat ng pambababoy na ginawa niya sa akin. Ang akala ng lahat ay umiiyak ako dahil sa sobrang saya. Pero ang hindi nila alam ay takot na takot ako kasi nasa tabi ko ang tatay ko. Si Owen naman ay may pag-aalala sa mukha niya dahil sa lahat ng naroon ay tanging siya lamang ang nakakaalam ng pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong tatay. Hindi na namin naging problema ni Owen ang bahay kasi noong nasa ibang bansa kami ay nakabili na kami ng house and lot. Hulugan pero ang importante kapag natapos na naming mahulugan yon ay sa amin na talaga. Kapag may okasyon sa bahay ng mga magulang ko ay inaaya nila akong pumunta ay palagi akong tumatanggi. Palagi akong nagdadahilan. Alam ko na matagal nang nangyari yung sa amin ni tatay pero hindi pa rin siya maalis sa isipan ko. Natatakot at nagagalit pa rin ako kay tatay. Nag-aalala rin kasi ako na baka sumabog ako at malaman ng lahat ang bagay na yon. Kahit paano ay ayokong may makaalam noon sa pamilya dahil umiiwas ako sa gulo. Umiiwas ako na mapag-usapan ng ibang tao ang aming buhay. Nahihiya ako na malaman ng iba na may ganong pangyayari sa aking buhay. Dumating ang birthday ng tatay ko at sa pagkakataong yon ay si Owen ang sinasabihan ng nanay ko. Kaya si Owen ang nagsabi sa akin na in-invite ako ni nanay sa araw na yon. Owen, ayoko. Pwedeng ikaw na lang ang pumunta pero ako dito lang ako. Pagtatanggi ko. Sige, walang problema pero panigurado na nakakahalata ng pamilya mo sa pag-iwas mo sa tatay mo. Paano kung magtanong sila sa tatay mo at magsalita ito? Ang sabi pa ni Owen. Duda ako na magsasalita siya kasi kapag ginawa niya yon ay magagalit sa kanya si nanay, ang sabi ko. Bakit kasi ayaw pang sabihin sa nanay mo? Para mabawasan na rin yung bigat ng dinadala mo. Para maintindihan din nila kung bakit ganyan ang trato mo sa tatay mo, hindi ba? Payo pa ni Owen. Uli ang asawa ang tingin ng nanay ko kay tata ay papadudot. Kahit ginawa niya ako ng hindi maganda ay ayoko masira ang imahe na yon ni tatay kay nanay. Habang buhay ko na lamang siyang iiwasan. Bahala na silang manghula kung ano ang dahilan kung bakit ako ganito. Yun pa ang turan ko. Ikaw ang bahala. Kung ano ang desisyon mo ay nakasuporta lamang ako sa iyo, ang sabi pa ni Owen. Napakaswerte ko sa aking asawa, Papa Dudut. Hindi lang niya tinanggap ang lahat-lahat sa akin kundi marunong din siyang intindihin ang nararamdaman ko. Si Owen ang nagpatunay sa akin na hindi lahat ng lalaki ay kagaya ng tatay ko. Nasanay na rin ang pamilya ko na kapag merong okasyon sa amin ay wala ako. Ang ginagawa ko ay lumalabas na lamang kami ng mga kapatid ko o kaya ay si nanay pero palaging hindi kasama si tatay. May isang beses na pinasyal ko si nanay sa mall, pinag-shopping ko siya. Habang nasa department store kami ay kinausap ako ni nanay. Alam mo isinasama ko ang tatay mo dito pero siya na ang tumanggi. Mukhang ayaw mo raw siyang makita. Magandang pagkakataon sana ito para magkausap kayo, ang sabi ng nanay ko. Wala naman po kaming dapat na pag-usapan ni tatay, ang wika ko. Gloria, kahit na ilang beses mong itanggi sa akin na wala kayong problema ng tatay mo, ay hindi ako naniniwala. Nanay mo ako at nararamdaman ko na meron kang tampo sa kanya. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin? Pamilya tayo anak, dapat ay inaayos natin ang mga ganyang bagay, pahayag ng nanay ko. Nanay, wala nga sabi. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Nasanay lang talaga ako na ganito kami ni tatay, katwiran ko. Pero hindi maganda na parang galit ka sa kanya. Alam ko anak na galit ka sa tatay mo. Kung ano man ang nagawa niya sa iyo sana mapatawad mo na siya. Mahina na ang tatay mo matapos niyang ma-stroke. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang natin siya makakasama. Malungkot na wika pa ni nanay. Nang time na yon ay may parte ng utak ko ang nag-uudyok na sabihin na sa nanay ko ang totoo. Pero hindi ko pa rin ginawa yon, Papa Dudut. Ayokong pati ang nanay ko ay magalit sa tatay ko. Mas mabuti na ako na lamang ang may ganong emosyon sa aking ama.
Lahat ng pag-iwas ay ginawa ko sa aking tatay, Papa Dudut, at hindi na rin ako umuwi sa bahay namin kahit na ilang beses akong inaaya ng nanay ko na magpunta doon. Para daw makita ko ang itsura ng bahay namin after kong ipaayos yon. Ang sabi ko ay nakita ko naman yon sa pictures at okay na ako doon. Pakiramdam ko kasi kahit malaki na ang pinagbago ng aming bahay, kapag bumalik ako doon ay maaalala ko ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa akin doon. Lumipas nga ang ilang taon ay nagbunga na ang pagmamahalan namin ni Owen. Biniyayaan kami ng isang anak na babae. Akala ko dati ay habang buhay na ako makakaiwas sa tatay ko, pero parang tadhana pa talaga ang naglalapit sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ba ang dahilan para muli kaming magkasama sa isang bahay. Para ba mas lalo akong masaktan? O baka naman para mapatawad ko na siya at mapakawalan ko na ang sarili ko sa galit ko sa kanya. Isang gabi tumawag si nanay sa akin para ipaalam na isusugod na naman nila si tatay sa ospital. May kaba akong naramdaman lalo na nang sabihin ni nanay na malala na ang lagay ng tatay ko, Papa Dudut. Gusto ko siyang puntahan pero pinigilan ako ng galit ko sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw ay muling tumawag si nanay sa akin para sabihin ang kalagayan ni tatay. Kakauwi lang namin ng bahay at medyo okay na ang tatay mo, Gloria. Pero ang sabi ng doktor ay kailangan nang ituloy ang gamutan niya sa mas magandang ospital, ang sabi pa ni nanay. Huwag po kayong mag-alala, magpapadala ako ng pera. Saang ospital po ba? Tanong ko. Malapit lang dyan sa bahay ninyo ni Owen, kaya makikiusap sana ako sa iyo na baka pwedeng dyan muna kami tumuloy ng tatay mo hanggang sa matapos ang gamutan ng therapy niya. Pakiusap pa ni nanay. Hindi agad ako nakasagot sa nanay ko, Papa Dudut. Iniisip ko pa lamang na makakasama ko ulit ang tatay ko sa isang bubong ay nagtataasa na ang balahibo ko at nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. Ang sabi ko kay nanay ay tatanungin ko si Owen kung okay lang sa kanya. Kaya nang matapos ng pag-uusap namin ni nanay ay sinabi ko kaagad iyon sa kanya. Ikaw ang dapat na mag-decide sa bagay na yan, Gloria. Handa ka na bang makasama ulit ang tatay mo? Ang sabi pa ni Owen. Hindi ko nga alam eh. Pero sa totoo lang ay sa kabila ng mga ginawa niya sa akin dati ay may awa pa rin ako nararamdaman sa kanya, ang sabi ko. Basta kung ano man ang maging desisyon mo ay nakasupport lamang ako sa iyo, ang turan pa ni Owen. Pinag-isipan ko ng mabuti ang bagay na yon, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon ay nanaig ang pagmamahal ko sa tatay ko. Kaya sinabi ko sa nanay ko na payag na ako na doon na muna sila ni tatay sa bahay namin hanggang sa matapos ang gamutan ni tatay. Tuwang-tuwa ang nanay ko sa pagpayag ko, Papa Dudut. Nang sumunod na araw ay dumating na sila. Noong ko lang ulit nakita ang tatay ko makalipas ang napakahabang taon. Ang laki ng ipinayat niya. Mukha na siyang mahina. Pinigilan ko ang sarili ko na umiyak sa harapan nilang lahat dahil baka magtaka sila. Pinagamit ko sa nanay ko at tatay ko ang nag-iisang kwarto sa ibaba. Sinabi ko sa sarili ko na habang nandun si tatay ay ako na lamang ang iiwas. At ganun nga ang ginawa ko. Hindi ko nga lang siya kayang iwasan kapag kumakain kami kasi magkasabay kami palagi kapag kumakain, Papa Dudut. Sa ilang araw pa lamang na nandun ang tatay ko ay nakakaramdam na ako at nakikita ko na parang gusto niya akong kausapin. Pero siguro ay nahihiya siya sa akin. Hindi pa rin naman ako handang makipag-usap sa kanya dahil hindi ko pa rin siya kayang patawarin, Papa Dudut. Sa tuwing nagpupunta sa ospital ang nanay at tatay ko ay nagko-commute lamang sila. Ako ang sumasagot sa lahat ng kailangan nila pero isang araw ay naglambing ang nanay ko sa akin na aniya ay nahihirapan daw sila ni tatay na mag-commute. Lalo na't medyo mahina na si tatay. Baka raw pwedeng ihatid ko na lamang sila sa ospital kapag kailangan nilang magpunta doon. Pumayag ako kasi kahit ako ay naaawa na rin sa kanila. Yun nga lang ay kailangan kong isama ang anak ko na 3 years old ng time na yon kapag wala sa bahay si Owen. Wala kasing magbabantay sa kanya. Nung una ay okay naman. Iniiwasan ko na lamang na magkaroon kami ng pagkakataon ni tatay na kaming dalawa lamang at wala si nanay. Pero may isang pagkakataon na hindi ko naiwasan na makausap ako ni tatay. Nasa parking lot na kami ng ospital at pauwi na kami. Nasa sasakyan na kaming lahat nang biglang sabihin ni nanay na meron siyang nakalimutan sa ospital. Kaya kinailangan niyang umalis ng sasakyan.
Ang natira sa kotse ay ako, si tatay at ang anak ko na nasa tabi ko sa unahan ng kotse. Sa backseat naman ang tatay ko. Gloria, alam kong hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin at naiintindihan ko kung bakit. Gusto kong malaman mo na proud ako sa kung anong naabot mo ngayon. Araw-araw ako nagdarasal na sana'y mapatawad mo ako. Mahinang sabi pa ni tatay. Hindi ako nagsalita. Kapag kasi nagsalita ako ay baka hindi ko mapigilan ang luha ko. Nagpatuloy ang tatay ko sa pagsasalita at panayang hingi niya ng tawad. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko at sinabi ko kay tatay na talaga bang pag-uusapan namin ang bagay na yon sa harapan ng anak ko. Doon na siya tumahimik hanggang sa bumalik na nga si nanay. Kinausap ko si Owen tungkol sa nangyari at sa kanya ako umiyak. Nailalabas ko kasi sa asawa ko kung ano ang totoong nararamdaman ko kasi naiintindihan niya ako nang hindi niya ako hinuhusgahan. Galit ako sa kanya pero hindi ko rin maiwasang magalit sa sarili ko kasi kahit ang tagal na nung nangyari ay alam ko na hindi na yun mauulit ay hindi ko pa rin siya mapatawad. Natatakot ako na baka pati ang Diyos ay galit na rin sa akin kasi hindi ako marunong magpatawad ng sarili kong tatay. Umiiyak kong sabi kay Owen. Huwag mong isipin na galit sa iyo ang Diyos. Naintindihan ka niya. Isa pa ay valid yung nararamdaman mong galit. Hindi biro ang naranasan mo sa tatay mo, Gloria. Huwag mo ring pilitin na magpatawad kung habang buhay mo siyang hindi mapapatawad ay normal lamang yon. Ang turan pa ni Owen. Nagkamali yata ako na pinatuloy ko pa sila tatay sa bahay natin. Mas lalo lang lumala ang galit ko sa kanya. Mas lalo ko natakot sa kanya. Sambit ko. May parte ng isip ko na nagsasabi na paaalisin na lamang si nanay at tatay sa bahay namin. Pero hindi ko yon sinunod kasi kahit papaano'y tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa kanila, Papa Dudut. Kahit nasa bahay namin si tatay ay kampante ako na hindi na niya magagawa sa akin yung pang-aabuso niya sa akin noong dalaga pa ako. Marunong na akong lumaban kung sakaling magtatangka siya. Saka hindi ko rin nakikita na meron pa siyang kakayahan na gawin yon kasi matanda na siya at medyo mahina na rin. Talagang hindi ko lang maalis ang galit ko sa kanya, Papa Dudut. Isang araw ay kinailangan ko mag-grocery at wala noon si Owen. Kasi meron siyang pasok sa trabaho. Tiwala akong iniwanan ang anak ko sa nanay ko. Mahigit isang oras bago ako nakabalik sa bahay, nag-commute lamang ako noon kasi dala ni Owen ang sasakyan namin. Pagpasok ko sa bahay ay bigla akong kinabahan kasi sobrang tahimik at walang tao sa sala. Iniwanan ko muna sa sala ang mga pinamili ko at hindi ko alam kung bakit may bumulong sa akin na pumunta sa kwarto kung saan ay natutulog ang mga magulang ko. Pagbukas ko ng pinto ay nagulantang ako sa akin nakita. Huling-huli ko ang tatay ko na hinahawakan ng anak ko sa maselang parte ng katawan niya. Doon ako sumabog. Kumuha ko ng kutsilyo sa kusina at itinutok ko yon sa tatay ko. Hayop ka? Hindi ka na talaga nagbago? Pati ba naman ang anak ko? Napakademonyo mo talaga. Umiiyak sa galit na sigaw ko. Wala akong ginagawang masama. Hinihilot ko ang tiyan niya kasi masakit. Pagsisinungaling ni tatay. Hindi ako tanga para maniwala sa iyo, sigaw ko. Doon na dumating si nanay na may binili lamang sa labas. Umalis na kayo rito ni tatay. Ayaw ko nang makita ang taong yan, malakas kong sabi kay nanay. Gloria, ano bang sinasabi mo? Bakit ka ganyan sa sarili mong ama? Alam ko na may galit ka sa kanya pero kung ano man ang rason mo para magalit ka sa kanya dapat mo siyang patawarin dahil tatay mo siya. Galit na rin si nanay, Papa Dudut. Sige nga nay, sabihin mo kung paano ko mapapatawad si tatay kung noong high school ako ay paulit-ulit niya akong inabuso at binaboy. Tapos ngayon ay gagawin din niya sa anak ko? Huling-huli ko siya na hinahawakan niya ang anak ko. Nay, kaya umalis na kayo rito. Hindi ako makakapayag na iparanas ng taong yan sa anak ko ang ginawa niya sa akin. Sigaw ko habang umiiyak. Hindi makapaniwala si nanay sa mga isiniwalat ko, Papa Dudut. Tinanong niya si tatay kung totoo ba ang lahat ng yon at umamin naman si tatay at sumabog na rin ang galit ni nanay. Pero hindi niya magawang saktan si tatay dahil sa kalagayan nito. Pinagbumura lamang niya si tatay at muntik na siyang mawala ng malay. Nag-decide si nanay na umalis na sa bahay namin sa mismong araw na yon. Pagdating ni Owen ay ipinaalam ko ang nangyari at galit na galit din siya. Pero mas pinili naming huwag nang kasuhan si tatay dahil sa matanda na ito.
Pina-check up din namin ang aming anak upang masigurado na hindi siya nagalaw. Simula noon ay hindi ko na pinatungtong ang tatay ko sa bahay namin. Kahit ang ipakita sa kanya ang anak ko ay hindi ko na ginawa pa. Hindi ako makapaniwala na magagawa pa rin niyang ulitin ang ginawa niya sa akin dati at sa sarili pa niyang apo. Alam ko na masama ang hindi magpatawad pero sa nangyari ay hindi ko na yata magagawang patawarin ang tatay ko. Hindi naman ako tumigil sa pagtulong sa pamilya ko kasi yun ang pinangako ko sa tita Ami ko na siyang nagpaaral sa akin ng kolehiyo. Maganda nga rin siguro na nalaman ng nanay ko ang totoo kasi naiintindihan na niya kung bakit lumayo ang loob ko sa tatay ko. Hindi na siya nagtatanong sa akin ng tungkol sa bagay na yon. Hindi ko na rin kailangan pa na magtago pa sa kanya. Ngayon naman ay masaya na kaming nabubuhay ng aking pamilya. Dalawa na ang anak namin at dahil sa parehas silang babae ay talagang grabe ang pagprotekta namin sa kanila. Hindi ako papayag na mangyari sa kanila ang traumatic experience na pinagdaanan ko dati. Masasabi ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ng tatay ko kahit pumanaw na siya. Ilang taon na ang nakakaraan. Alam ko na darating ang araw na tuluyan ko na siyang mapapatawad pero hindi pa nga lang sa ngayon. At para sa mga taong pinagdadaanan, ang pinagdadaanan ko ay magsalita kayo. Lumaban kayo. Alam ko na nakakatakot. Alam ko na ang iba ay nahihiyang magsalita. Maaring may hindi naniniwala kapag nagsalita kayo. Ngunit ang pagsasalita ay isang malaking hakbang upang matapos ang hindi magandang sitwasyon na inyong kinakalagyan sa ngayon. At sana'y matigil na ang lahat ng klase ng pang-aabuso sa ating mundo o Papa Dudut. Lubos na nagmamahal, Gloria. Sadyang mahirap magpatawad lalo na kung ang ginawa sa iyo ay hindi katanggap-tanggap at hindi makatao. Ngunit kung hindi mo man mapatawad ang taong may pagkakasala sa iyo ay mas makakabuti kung ang papatawarin mo ay ang iyong sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa katotohanan na ikaw ay isang biktima at wala kang pagkakasala kung bakit yun nangyari sa iyo. Lahat naman tayo ay deserve ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kung isang tao ay ginagawang normal ang bagay na pang-aabuso, nararapat lamang na sila ay huwag nang bigyan ng pagkakataon. Hindi maganda sa isang pamilya ang pagkakaroon ng galit sa isa't isa, ngunit kung ito ay kagaya ng nangyari sa ating letter sender, nararapat lamang na putulin na ang ugnayan sa kanyang abuser upang hindi na muling mangyari sa iba ang sitwasyon na sumira sa kanyang pagkatao noong siya'y bata pa. Ipagdasal din po natin ang kapayapaan ng puso at pag-iisip ng mga taong may kaparehas na pinagdadaanan ng letter sender natin ngayon. Ang aking ibabahagi po na kwentong pag-ibig ay medyo kakaiba. Bisexual po kasi ako, Papa Dudut. Meron akong mga nakarelasyon na babae at lalaki. Ngunit mas marami po ang mga nakarelasyon kong babae noon. Ngunit hindi ko po akalain na ang magpapatibok talaga ng aking puso ay isang bakla. Itago ko na lamang po ang aking ex sa pangalang yan. Kapag nagmumuher po kasi siyan, ang ginagaya niyang babae ay si Rian Ramos. At sa katunayan ay medyo kamukha nga po talaga niya ito. Mistesuhin po kasi siyan, gwapo at matangkad pa. Kaya naman po ay marami rin mga babae ang nagkakagusto rito. At nung high school nga po siya, nung hindi pa siya out ay medyo heartthrob nga daw po siya sa kanilang eskwelahan. Sa katunayan ay nakapag-out nga lang po siya sa kanyang mga magulang noong 25 years old siya. Pero dahil konserbatibo ang dating pulis na tatay niyan, ay hindi po talaga ito natanggap ng kanilang pamilya. Kaya't nakakapagmuher lamang siya ng todo kapag katuwaan lang. Pero kadalasan ay talagang straight na lalaki ang bihis niya. Samantala nagkakilala naman po kami niyan dahil barista po siya sa internet cafe na pinagtatrabahuhan ko. At dahil pareho po kaming miyembro ng LGBTQ, mabilis po naming nakagaanan ng loob ang isa't isa. At di kalaunan ay naging close po kaagad. Kapag may problema siya sa boyfriend niya ay ako kaagad ang una niyang sinasabihan. At kapag ako naman po ang nagkaproblema sa girlfriend ko ay siya rin kaagad ang una kong tinatawagan. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na nagsimula na rin ako mag-isip na okay sana kami niyan. Compatible at magkasundo sa lahat. Ang kaso nga lang, lalaki ang habol niya. Pero hindi ko po akalain, Papa Dudut, na ang mga bagay na yun din pala ang tumatakbo sa isip niya.
Habang nagiinuman kasi kami ay lumalim ang pagkwekwentuhan naming dalawa hanggang sa nalaman ko na nagkaroon din pala siya noon ng karelasyon na lalaki. Bisexual din pala ang kaibigan ko. Dahil pareho kami ng pinagdadaanan na relasyon ay unti-unti nagbago ang tingin ko sa kanya. At dahil lumalim na nga ang pag-uusap namin, bigla niyang tinanong, what if maging kami na lang daw? Sa totoo lang ay medyo kinilabutan ako sa mga sinabi niya kasi hindi ko naisip na pwede pa akong makipagrelasyon sa ibang babae. Nagkalokohan lang kami sa kwentuhan pero ang ending ng gabing yon ay ang paglalapat ng mga labi namin niyan. Siguro'y nadala na rin po kami ng alak pero ang trip-trip na halik na yon ay nagtuloy-tuloy na po hanggang sa nagsiping na nga po kami niyan, Papa Dudut. Kinabukasan ng mahimasmasan ay naging awkward po kami sa isa't isa ng konti. Pero bago kami naghiwalay ay nag-usap din naman po kami kung ano nga ba ang dapat namin gawin sa nangyari. Kung kakalimutan na ba namin o susubukan namin. Nag-decide po kami na subukan, Papa Dudut, kaya't nang oras din yon ay nagkaroon na kami ng formal na relasyon niyan bilang magkasintahan. Nang malaman po ng aming mga kaibigan at ng aming mga kamag-anak na kami na, ay mas parang natuwa pa po sila sa amin. Noon pa po kasi kami pinagkakatuwa ang tuksuhin ng mga kaibigan namin dahil tomboy daw ako at siya naman po ay Becky. Kaya quits lang. Ang mga magulang at mga kapatid ko naman ay medyo na-weirduhan noong una. Pero natuwa na rin dahil kahit papaano raw ay lalaki pa rin ang nakatuluyan ko. Samantalang ang mga magulang at kamag-anak niyan ay walang mapaglagyan ng tuwa dahil babae rin ang nakatuluyan ng kanilang bading na anak. Naging masaya po ang pagsasama namin niyan, Papa Dudut. Sa katunayan habang tumatagal nga po ay mas lalo kong nakikita na siya ang tamang tao para sa akin. Napamahal na po sa akin ang husto siyan at ramdam ko naman na ganoon din siya sa akin. Kaya nga po siguro ay matapos lang ang 5 buwan ng relasyon namin ay nabuntis niya ako. Ate, sigurado ka na ba sa desisyon mo na magpakasal ka yan? Tanong ng kapatid kong si Nicole. Nicole, alam ko na wala pa kaming 1 taon na yan. Pero eto na rin nabuntis na niya ako. Mahal ko naman siya at mahal niya rin ako. Tugon ko. Pero ate, bading si kuya yan. Saka papaano kung alam mo yun, balang araw ay maghanap siya ng lalaki? Tanong pa niya. Nicole, wala na kaming pinagkaiba sa mga kagaya ninyo na straight. Kapag pumasok kami sa isang relasyon, kailangan din namin maging loyal sa kasintahan namin. Mapababae man yan o lalaki. Walang kasarian, pinipili naman ang pangangaliwa. At kung sakaling yun ang gawin ng kung sino sa amin, yun ang mali. Tugon ko. Ewan ko ate, kasi nung minsang nahuhuli ko si kuya yan, iba pa rin makatingin sa mga gwapo. Feeling ko nga crush niya rin ng boyfriend ko. Ang wika pa ni Nicole. La, hoy Nicole, huwag ka naman ganyan. Hindi naman porket bading yung isang tao lahat ng lalaking gwapo ay gugustuhin na niya. At saka, ano naman kung tumingin siya sa iba? Ako rin naman hanggang ngayon naa-attract at napapatingin pa rin ako sa ibang tao. Normal yun. Pero ang masama kapag gumawa ka ng mga hakbang para akitin yung type mo habang nasa relasyon ka pa. Saway ko sa kanya. Sorry na ate, pero ate, hindi ka ba napaparanoid? Ewan ko ba? Pero ayun lang. Ayaw ko lang na balang araw baka problemahin mo yan. Wika niya. Alam mo, sa totoo lang, mas maintindihan ko pa kung balang araw ay manlalalaki siyan. Pero siguro mas masasaktan pa ako kung mambababae siya. Kasi kung lalaki ang magiging third party, at least alam kong iyon may something na never kong kayang maibigay. Wika ko. Ikaw ate, sigurado ka ba na hindi ka maghahanap ng babae balang araw? Tanong pa niya. Hindi no, mahal ko siyan at hindi ko magagawang lokohin siya. Kumpiyansang sagot ko. Ewan ko ang komplikado naman niyang relasyon ninyo, napapailing na wika niya. Hi Nicole, kahit na anong kasarian, komplikado ang pag-ibig. Ibigay mo na lang sa akin niyang pag-aalala.
Ako naman ang mapapangasawa niyan at hindi ikaw, tugon ko. Natuloy po ang pagpapakasal namin niyan at naging masaya po ang lahat para sa amin. Bumukod na po kami at nagsama na sa isang bahay, Papa Dudut. Naging maayos po at walang kaproble-problema ang pagbubuntis ko. Lalo pat palaging nakaalalay at nakasuporta sa akin siyan. Pagkapanganak ko po ay walang mapaglagyan ng tuwa siyan. Iba po ang epekto sa kanya ng pagiging ama, Papa Dudut. At kahit na hindi ko nga po hinihingi ay mula po ng pinanganak ko, ang panganay namin na si Cara ay mas nabawasan na po ang kaartihan at pagiging galawgaw niyan. Bukod pa po roon ay mas naging seryoso na rin siya sa buhay. At nagdoble sikap pa sa future ng aming pamilya. At pagkatapos nga po ng 2 taon ay nagbuntis na naman po ako, Papa Dudut. At that point ay naging medyo tampulan na nga po ng biruan kami niyan. Kapag nakikita kami ng mga dati naming barkada at niloloko nila kami na finally ay naniniwala na daw po sila na hindi lang daw po aksidente o trip-trip lang ang pagbubuntis ko. Mukhang nag-i-enjoy naman daw po pala siyan sa pagiging mister. At sa halos 3 taong pagsasama namin yon niyan, ay akala ko po ay na-achieve ko na po ang happily ever after. Pero sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko ay inatake po sa puso ang tatay niyan. At hindi ko po akalain na ang pagkamatay na yon pala ng aking biyanan ang magiging simula ng sunod-sunod na pagsubok sa aming samahan niyan, Papa Dudut. Nakaranas po ng matinding depresyon siyan matapos na mamatay ng kanyang ama. Bagay na naging mahirap sa akin lalo pat nagbubuntis ako sa pangapanahong yon. At pagkatapos ko manganak, pansin kong hindi na po ganun kasaya siyan, di tulad nung pinanganak ko ang panganay namin. Nagbago po siyan at mas naging tahimik na siya at madalas nang late na umuuwi sa bahay. At kapag tinatanong ko po siya kung may problema ba siya ay hindi naman siya sa akin nagsishare. Hindi katulad dati na kapag may kwento o problema siya ay ako ang una niyang sinasabihan. At nang minsan nga po na nauwi sa malaking away ang simpleng bagay na hindi namin pinagkasunduan, ay doon na lumabas ang kanyang saloobin. Matapos daw po kasing mamatay ng ama niya ay na-realize niya na napakaikli lang pala ng buhay. Hindi ko po lubusang maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya. Hanggang sa isang araw na ako'y naglalaba at nakita ko sa bulsa ng kanyang pantalon ng isang resibo. Resibo sa isang motel. Kaagad ko siyang kinumpronta at nung una ay ayaw niya pang aminin sa akin. Sinabi niya na hindi raw sa kanyang resibo na yon, nasa katrabaho niya lang daw yon. Mahal ko siyan pero hindi ako gaanong katanga, Papa Dudut, para maniwala sa kasinungalingan niya na yon. Kaya hindi ko siya tinigilan hanggang sa umamin siya na sa kanya nga ang resibo na yon. Na nag-check-in siya sa isang motel kasama ng isang lalaki. Hayop ka, niloloko mo ko? Umiiyak na sigaw ko. Alam mo naman na ganito na ako, di ba? Wika niya. Pero kasal na tayo. Sumumpa tayo na magiging loyal tayo sa isa't isa. Ang wika ko. I'm sorry, nagkamali pala ako, Bernice. Simula nang mamatay si Papa, naging malinaw na sa akin ang lahat. Eto talaga ako, parang ang tagal ko na rin palang niloloko ang sarili ko. Wika niya. Hayop ka? Sinungaling ka? Niloloko mo ako, ginamit mo lang ako. Malakas na pagsampal ko sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. At pag pinatagal pa natin to, Bernice, baka masaktan lang kita. Hindi ko may papangako na eto na ang huling pagkakataon na mangyayari ito, kaya siguro mas makakabuti kung ngayon pa lang ay maghiwalay na tayo. Suhestyon niya. Hindi, nakukonfuse ka lang yan. Baka bahagi ng depression yan. Yan, kasal na tayo, please naman. Huwag mo naman sa akin gawin to. Pakiusap ko sa kanya. I'm sorry, Bernice. Naluluha na ring tugon niya. Alam kong mali, Papa Dudut, at alam kong isang katangahan, pero nagmakaawa po ako kayan na huwag niya akong iwanan. Papa Dudut, ako ang niloko. Ako pa ang nagmakaawa. Alam ko naman po ng panahon na yon na parang nabawasan na at kung hindi man ay baka tuluyan na ngang nawala noon pa lang ang pagmamahal niya sa akin. Pero mahal ko po siya at hindi ko kayang mawala siya ng ganon-ganon lang sa buhay ko. At bukod pa dyan ay may 2 kaming anak
na mga maliliit pa. Kaya't ang naging kompromiso po namin niyan ay ang magkaroon kami ng open marriage. Ibig pong sabihin ay pareho kaming malayo na pwedeng makipag-sex sa ibang tao kahit na kami kasal na. Pero syempre po kaming dalawa lang ang dapat na makaalam dahil magiging malaking iskandalo rin yon kapag nalaman ng iba. Labag na labag din po sa damdamin ko yon, Papa Dudut, pero sa panahong yon lang ang nakikita kong paraan para hindi ako iwanan niyan. At umaasa na lamang po ako na baka sakaling isang araw, hopefully, pag medyo malalaki na ang mga anak namin ay magsawa rin po siyan sa ganong klase ng setup at pamumuhay. At makaramdam ng muli ng totoong urge na mag-settle down at mag-focus na lamang sa amin ang mga anak niya. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Ang akala ko'y face lang yan kayan, pero nagtuloy-tuloy na. At isang araw ay nagulat na lamang po ako nang dalhin niya sa bahay si Tope. Isa sa mga naging lalaki niya na nakilala lang sa isang dating app. Pinakilala niya ito sa akin at mas nagulat ako nang sabihin niya na sa bahay na muna titira si Tope dahil pinalayas ito sa tinitirhan nito. Saan siya matutulog? Dadalawa lang naman ang kwarto natin dito. Isa sa mga bata, yung isa kwarto natin, inis na tanong ko. Yan, mukhang ayaw yata ng misis mo na dito ako Aalis na lang ako. Akmang tatayo na si Tope pero kaagad siyang pinigilan niyan. Sinabi nito na walang magiging problema bago bumaling sa akin. Bernice, ano ka ba? Saway niya sa akin. Nagtatanong lang naman ako kung anong plano niya. Wika ko. Dito na muna si Tope. Tapos na ang usapan. Ang wika niyan. Nag-uuwi ka ng lalaki mo ngayon? Inis na sabi ko. Ano naman? Papatulugin ko kung sino ang gusto kong patulugin dito dahil ako naman ang nagbabayad sa bahay na ito. Ang sabi niya. Paano mga anak natin? Paano pag nahuli kayo naglalampungan ng mga bata? Paano mo ipapaliwanag? Isang malakas na sampal niyan ang pumutol sa gusto ko pa sanang sabihin noon. Tumahimik ka. Hindi kami maglalampungan sa harap ng mga bata, ano ka ba? Wala ka na ba sa katinuan? Kung ano-ano mga tumatakbo niyan sa utak mo Basta dito titira si Tope hanggat gusto ko. Sigaw niya. Grabe na to yan. Grabe na itong ginagawa mo sa akin. Pag-iyak ko. Ang OA mo, Bernice. Dito lang matutulog yung tao kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig mong kababuyan. Sigaw niya. Wala na po akong nagawa kundi ang pumayag na sa amin na manirahan si Tope, Papa Dudut. Ngayon habang inaalala ko ay na-realize ko po kung gaano po ako nagpakatanga noon. Pero naparilasa lang din po talaga ako ng takot. Takot na tuluyan nang mawala sa akin siyan. Takot kung ano ang mangyayari sa aming mag-ina kapag naghiwalay kami niyan. At takot na malaman ng ibang tao at ng mga kamag-anak ko ang kinahantungan ko sa piling ng taong ipinaglaban ko. At ang mga araw ay humaba na po sa mga linggo hanggang sa umabot na nga po ng 3 buwan na nakikipanirahan sa amin si Tope, Papa Dudut. Dahil ilang buwan na rin naman po ako na nasa kwarto ng mga anak ko nang natutulog dahil dumedede pa ang bunso namin. Madalas ay doon na rin po natutulog si Tope sa kwarto namin ng asawa ko. Siyempre alam ko na ang ginagawa nila. Pero dahil alam kong wala rin naman pong mangyayari kapag inaway ko pa siyan, ay pinabayaan ko na lamang po ang ganong klase ng setup namin sa bahay. Laking pasasalamat ko na lamang po talaga na maliliit pa ang mga anak namin at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Kaya't hindi pa nila alam kung gaano kagulo at kakomplikado ang sitwasyon namin sa bahay ng tatay nila. Pero ang kinabahala ko po, Papa Dudut, ay nang isang araw ay makita ko si Yan at si Tope na nakikipaglaro kay Kara. Ang saya-saya po niyan at ng bata at bigla ko pong naramdaman na ako ang nanay pero mukhang ako pa ang magiging third party. Unti-unti pong nabuo ang takot sa sarili ko na baka balang araw ay mapalapit ang mga anak namin kay Tope at baka ang mangyari ako pa ang may tsapwera at sila na ang maging pamilya. May mga araw na iyak lamang po ako ng iyak, Papa Dudut. Pakiramdam ko po ay natrap na ako sa sitwasyon na hindi ako makaalis. Gustuhin ko man na gawin ng tama ang umalis na sa bahay na yon at dalhin ang mga anak namin ay hindi ko po magawa dahil mahal ko pa rin siyan. At may bahagi pa sa akin na umaasa na balang araw magkakasawaan din sila o mag-aaway.
at kusa nang aalis si Tope sa bahay namin at mabubuo ulit kami bilang isang masayang pamilya. Pero habang lumilipas ang mga linggo at buwan ay mas lumalaki ang pakiramdam ko na malabo na yung mangyari at malabo nang bumalik pa kami sa dati at mabuo bilang isang masayang pamilya. Hanggang isang araw ay nakita ko si Tope na nasa kwarto namin ni Kara. Kagad ko siyang pinalabas at hindi ko na napigilan ang sarili ko na awayin siya. Wag na wag mong uulitin yung ginawa mo na pumasok ka sa pribadong kwarto namin ng mga bata. Pagbabanta ko. Ano bang problema mo gabi-gabi na nga kaming magkakatabi niyang asawa mo. Pagtawa niya. Ang kapal ng mukha mo, hindi ko na napigilang pagsampal sa kanya. Alam mo hindi ko maintindihan kung ano bang pinuputok ng butsi mo. Pumayag ka ng ganitong klase ng setup tapos ngayon aarte-arte ka. O baka naman kaya ka nagkakaganyan kasi naiinggit ka sa amin niyan. Pangingisi pa niya. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ko pa. Pwede ka rin namang jumoin sa amin kung gusto mo. Wika pa niya na lalong nagpainit ng dugo ko. Nakakadiri ka, sigaw ko. Siguro nga okay ka. Isipin mo sa lambot niyan ni Yan naakit mo. Dagdag pa niya. Hindi ko inakit si Yan at wala kang karapatan dahil ako ang asawa at ikaw ay kabit lang. Sigaw ko. Kahit na ano pang sabihin mo, bakla yung asawa mo. Hindi makukontento yan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, mag-enjoy ka na lang din. Paglapit niya sa akin. Lumayo ka sa akin bastos. Isusumbong kita kay Yan. Pagbabanta ko. Isusumbong ng ano? Isusumbong na nilalandi kita? Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Palibasa kasi mukhang tigang ka na. Muling paglapit niya sa akin. Bastos ka, nakakadiri ka? Subukan mo kong hawakan ulit at papatayin kita. Nang gigigil na sigaw ko sa kanya. Nang mangyari ang insidenteng yon sa pagitan namin ni Tope at nang makita ko na unti-unti na ring nakakapalagayan siya ng loob ni Kara ay unti-unti na pong nabuo ang pasya ko. Natuluyan ng umalis sa poder niyan at magsarili na lamang kami ng mga anak ko. Kahit na may bahagi po sa akin ang natatakot na maging isang single mother, ay unti-unti na po akong natatauhan na katangahan na ang umasa pang maaayos kami niyan at makakabalik sa dati ang pamilya namin. Isa pa po ay habang tumatagal ay nagiging iba na po ang pakiramdam ko kay Tope. Nung una ay may tingin po siyang hindi komportable ako, pero habang tumatagal ay mas nagiging agresibo na po siya at parang natutuwa po siya kapag nakikita niya akong naiilang sa kanya. At kung minsan kapag naliligo po ako ay bigla na lamang may susubok na bumukas ng pinto at alam ko pong si Tope yon at nananakot at nangiinis lang. Ngunit isang araw ay lumampas na po sa pangaasar at pangiinis si Tope. Isang hapon nang hindi nakakauwi pa siya mula sa trabaho ay pumasok po ako sa kwarto namin para ilagay ang mga plantsadong damit niya. Nang nagulat na lamang po ako nang makita ko si Tope na nasa loob ng kwarto at nakabrief lang. Hinila pa niya ako at pilit na niyakap. Ang pwesto naming yon ay naabutan ni Yan Papadudot. Sinabi ko sa kanyang nangyari pero nagalit pa siya sa akin. Lalo na nang sabihin ni Tope na inaakit ko raw ito. Mas naniwala pa si Yan kay Tope kesa sa akin na asawa niya. Pinagtabuyan pa nila ako sa bahay Papadudot, pinagtabuyan ako ng sarili kong asawa sa bahay namin at kinampihan niya ang kanyang kabit. At kahit na anong pilit ko po ay hindi po ako makapasok ulit dahil nilock po nila ang pintuan. Hanggang sa mga kapitbahay namin ay nag-iskandalo na rin. Mabuti na lamang po at may presence of mind pa rin po ako at malakas ang aking mother's instincts. Kaya naisipan kong pumunta sa barangay at humingi ng tulong. At sa awa naman ng Diyos ay ibinigay ulit sa akin ang mga anak ko kahit na ano pang paninirang ginawa niyan at ni Tope sa akin. Bumalik po ako sa mga magulang ko Papadudot at dahil sa mga nangyari wala na rin pong naging choice. Kundi sabihin sa kanila ang lahat-lahat ng nangyari kahit na alam ko pong isang malaking kahihiyan din po sa akin yon. Dahil sa loob ng halos 2 taon ay pumayag ako na magkaroon kami ng open marriage niyan at higit sa lahat ay pumayag ako na umabot sa punto na ibinabahay niya rin ang lalaki niya kasama namin ang mga anak niya. Umabot po sa korte ang labanan ng kustodiya ng mga anak namin niyan at sa awa ng Diyos ay mabilis din naman pong naibigay sa akin ang mga anak ko. Anal na rin po kami niyan at mabuti na lang po at naging mabilis at mura lang ang proseso dahil agad din naman po siyang pumayag.
Sa awa ng Diyos ay kahit papaano ay medyo nakamove on na rin ako ng kahit kaunti sa lahat ng mga nangyari. Pati na rin sa pagmamahal ko kay Yan, Papa Dudut, pero sa ngayon ay ini-enjoy ko muna ang pagiging single at mukhang matatagalan pa bago ulit ako maging ready na umibig ulit. At kung hindi man dumating ang tamang tao para sa akin ay okay lang. Ang focus ko na po ngayon ay ang may taguyod ko ang aking 2 anak ng maayos. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak namin ang nangyari sa amin ng tatay nila. Kung sa mga matatanda nga po ay hirap akong ipaliwanag ang komplikadong naging sitwasyon namin niyan. Paano pa kaya sa mga bata? Siguro ay maghihintay na lamang po ako na maabot nila ang hustong gulang bago ko ipaliwanag ang lahat. Pero sa ngayon ay nagpapasalamat na lamang po ako na kahit na nagpapakatanga ako sa loob ng halos 2 taon, agad ko rin naman pong napagtagumpayan ang matinding dagok at pagsubok na yon. Lubos na gumagalang, Bernice. Maraming bagay ang kaya nating isakripisyo para sa pagmamahal na ating nararamdaman. Minsan nga ay nawawala na rin tayo ng respeto sa ating sarili. Kagaya na lamang na nangyari sa ating kaistorya na si Bernice, na kinalimutan ang sarili niya dahil sa taong mahal niya. Hinayaan niyang maapakan ng pride at pagkababae niya para lang hindi sila magkahiwalay.